Mr. Silent Channel. Tagalog Novel Story. My Master. Kabanata 2121-2130. Isang malaking kilusan. Ang 100 metrong ahas ay nagparamdam sa kanya ng kaunting hiya. Gayunpaman, naunawaan niya na ito ang pagpapala ng mahika at mahiwagang kapangyarihan, at hindi siya walang backup na plano. Ngayon, kailangan niyang iwan ang matanda, ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa. Sa likod, lumunok siya ng isang espiritual na pitch upang mapunan muli ang kanyang mana. Pagharap sa ahas, tumalon si Yang Yian at sumayaw gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, daan-daang handsil ang nabuo. Sumigaw siya, "Square inch of heaven and earth, daan-daan." Nang mga seal ng kamay na natipon sa isa, at isang asul na marka ang agad na napunta sa ahas na sumalpok sa kanya. Hindi ka ba malaki? Pagkatapos ay gagawin kitang higad at tingnan kung gaano kakabangas. Ang mahiwagang kapangyarihan ng Blue Heart Immortal King, ang square inch ng langit at lupa, ay halos walang silbi sa kanya noon, ngunit malaking pakinabang na gamitin ito ngayon. Ang pinakamalaking bentahe ng mahiwagang kapangyarihan na ito ay na maaari nitong paliitin ang lahat ng hindi mabilang na beses sa isang iglap, at siya mismo ay isang higanti, na isang malaking kalamangan. Siyempre, may mga disadvantages din. Kung ang lakas ay hindi maganda, hindi ito gagana laban sa makapangyarihang mga nilalang, at ang tagal ay napakaikli, at ito ay maaaring maging backfired. Noong nakaraan, ang kanyang lakas ay hindi sapat, at hindi niya pinag-aralan ng malalim ang mahiwagang kapangyarihang ito. Ngunit ngayon ito ay angkop. Sa pagpapabuti ng oras at paglilinang, mas madali niyang magagamit ang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Conchen Kun. Sa pagharap sa malaking ahas na pinakawalan ng soul-snatching ancestor, tama lang ang pag-atake ni Yang Yiyu kay Fang Conchen Kun Pot. Sa hindi inaasahang pag-atake, ang ahas ay maaaring maging higad sa isang iglap at madurage hanggang mamatay. Wasakin ang huling pag-asa ng soul-snatching ancestor, at tingnan kung anong mga trick mayroon itong matandang immortal na si Huang. Si Fang Conchen Kunwu ay isang mahusay na mahiwagang kapangyarihan. Kung talagang susuriin mo ito pabalik, maaari itong masubaybayan pabalik sa 100,000 taon na ang nakalilipas. Kapag hindi sinasadyang nakapasok ka sa Blue Heart Garden, malalaman mong ganoon katagal ang oras. Bagamat ang Blue Heart Fairy King ay tinatawag na Fairy King, tiyak na hindi siya isang ordinaryong Fairy King. Bukod dito, napakaraming oras na ang lumipas, at hindi na alam kung ano ang antas ng kanyang paglilinang ngayon. Ito ay isang dakilang mahiwagang kapangyarihan, isang dakilang mahiwagang kapangyarihan na lihim na umaayon sa mga batas ng langit. Noon, inilabas din niya ang Six-Eared Macaque at ang Nine-Winged Queen Bee sa Blue Heart Garden. Maging ito ay ang 6 na tainga na macaque o ang 9 na pakpak na reyna ng pukyutan, hindi sila simpleng tao. Ang malakas ay naging kanyang sinumpaang kapatid, at ang huli ay magiliw din na tinawag siyang kanyang nakababatang kapatid. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Jier, at pareho silang nakatulong sa kanya. Siya ay kahit nasa antas ng Immortal King, ngunit ang kanyang kaharian sa mas mababang kaharian ay bumaba. Upang maibalik ang kanyang paglilinang, nanatili siya sa mundo ng paglilinang, at ang relasyon sa pagitan nilang tatlo ay tumaas pa ng isang hakbang. Ang kasalukuyang 6 na tainga na macaque ay matagal nang nakabawi sa kanyang cultivation realm at gumawa ng karagdagang pag-unlad. Siya ay nagpakita sa Xiandan City upang tulungan siya at pinatay ang mga tao ng pamilya Ziman. Sa huli, sinabi niyang pupunta siya sa 9th Heaven para talunin si Wu Chanzan. Maging si Ji Dongfang Haotian ay tinatrato ng pantay at magalang ang 6 na tainga na macaque. Bagamat siya ay hindi pa nakita ang Bee Fairy, sa tingin niya ay nabawi na niya ang kanyang cultivation realm, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung nasaan siya sa mundo ng engkanto. Malaki ang naitulong sa kanya ng Bee Tail Needle sa mga taong ito. Inaasahan din ni Yang Yian ang muling pagkikita ng Bee Fairy balang araw. Ang Six-Eared Macaque at Bee Fairy ay parehong mahuhusay na tao, kaya walang duda na ang Blue Heart Fairy King ay magiging mas makapangyarihan pa kaysa sa Six-Eared Macaque at Bee Fairy. Hindi alam ni Yang Yian kung buhay pa ang Blue Heart Fairy King. Kung siya nga, tiyak na siya ay isang hindi maisip na malakas na lalaki. Paano magiging mahina ang kanyang kakaibang mahiwagang kapangyarihan, ang square inch of heaven and earth? Paano magiging masama ang isang taong nabuhay 100,000 taon na ang nakalilipas? Ngayong naiisip ko ito, hindi nakakapagtaka na nang makita niya ang Six-Eared Macaque, naglakas loob siyang magpahayag ng matapang na pahayag sa antas ng Haring Diwata na matatalo niya si Wu Chanzan balang araw. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang pambihirang talento, kundi dahil din sa kanyang naipon na pundasyon sa paglipas ng panahon. Sa pag-iisip pabalik dito, ginamit ni Yang Yian ang Square Inch of Heaven and Earth method. Ang asul na rune na binago ay agad na pumasok sa katawan ng 100 meter long ahas.
Ngunit sa susunod na sandali, isang himala talaga ang nangyari. Sa isang iglap, ang katawan ng ahas ay kumikislap ng asul na liwanag, at ito ay mabilis na lumiliit sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Pagkatapos lamang ng 3 paghinga, ang 100-meter-long snake ay naging isang maliit na ahas na wala pang kalahating talampakan ang haba. Natuwa si Yang Yian nang makita niya ito, at walang pag-aalinlangan na humakbang pasulong at sinipa ito. Boom! Bueno, ang makapangyarihan at mabangis na kaluluwa ng hayop, na itinaas ng soul-catching ancestor na nakakaalam kung ilang taon na, ay nadurog sa abo ng sipa ni Yang. Ito ay hindi isang katawan ng laman at dugo, ngunit isang kaluluwang hayop lamang. Napakaliit nito na talagang higad. Matapos sipain niyang gamit ang magic power, ang lupa ay mabibitak, at 10 sa kanila ay magiging abo. Puff! Muling nagsuka ng dugo ang nakahuhuli ng kaluluwa. Konektado sa isip niya ang beast soul na pinalaki niya, kaya nakakapagtaka kung hindi siya samuka ng dugo. Sa oras din na ito na ang lumang bagay ay gumawa ng isang serye ng mga unang, at ang kanyang isip ay lubhang nasira, at siya ay halos malaglag ang ulo. Ah! Junior! Ikaw! Ipaglalaban kita! Sa oras na ito, gustong umiyak ng soul capture ancestor ngunit walang luha. Siya ay nilinang sa loob ng 10,000 taon at nakuha ang magandang pagkakataon ng soul capture technique. Siya ay gumugol ng 10,000 taon upang pinuhin ang 2 puppet ng sinaunang antas ng sub-santo at ang mga kaluluwa ng 3 mabangis na hayop. Siya! Orihinal na inakala na kaya niyang mangibabaw ang mundo ng mga engkanto sa pagkakataong ito, ngunit sinong mag-aakala na makakasalubong niya ang hindi kilalang junior, dahilan para mauntog siya sa pader at magkasunod-sunod na dumuran ng dugo, at gusto pa niyang mamatay. Tinawag niya ang kanyang sarili na soul capture ancestor at naisip na siya ang numero 1 figure sa mundo ng mga engkanto. Nawala ang kanyang mukha ng ganito, at hindi na siya manatiling kalmado. Siya! Nawalan din ng malay at umungol kay Yang Yio. Pagkatapos ay iniwagayway niya ang skeleton staff sa kanyang kamay at isang makapal na itim na masamang espiritu ang lumabas sa kanyang katawan at pumailan lang sa langit. Sa oras na ito, ang ibong devil na nakasquat sa balikat ni Yang Yio ay sumigaw, "Anak, umalis ka dito dali." Ang matandang bagay na ito ay sinusunog ang kanyang diwa upang labanan ka hanggang sa kamatayan. Hindi ito katumbas ng halaga. Ngumisi si Yang Yio at sinabing, kung ginamit ng matandang immortal na ito ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw ng kaluluwa, mag-aalala talaga ako. Pero ngayong gusto niyang lumaban gamit ang magic power, hindi ako natatakot sa kanya. Inihanda ko na ang huling handaan para sa kanya, hehe. Ngumiti ng masama si Yang, at isang pakwan na bomba ang lumitaw sa kanyang kamay na may isang kislap ng liwanag. Inihagis niya ito sa nagnanakaw ng kaluluwa na ninuno ng walang pag-aalinlangan at mabilis na umatras. Nang makita ng Diyos at Demon Bird na inilabas ni Yang Yio ang pakwan na bomba, natigilan siya saglit, at pagkatapos ay nagsabi, nakalimutan ko na nasa kamay mo pa pala ang bagay na ito. Kasensama mo ang iyong matandang bastard master, haha, pero gusto ko ito. Ito ay sapat na para inumin ang matandang iyon sa isang palayok. Ang galit na soul capture ancestor sa di kalayuan ay sumayaw sa universo, at nabuo ang mga itim na masamang espiritu sa lahat ng direksyon. Gusto niya talagang lumaban hanggang kamatayan matapos masunog ang sarili niyang diwa. Hindi niya ito magagawa ng hindi nasusunog. Ang kanyang soul capture technique ay nakatutok sa Yuan Shen, ngunit ito ay walang silbi kay Yang Yio. Ngayon ay hindi niya magagamit ang kanyang magic power at hindi niya kayang patayin si Yang Yio, kaya kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Sa isang suntok, ang malaking enerhiya ay naging bagyo. Ngunit sa sandaling ito, nakita ng kaluluwa capture ancestor na ang bata ay naghagis ng isang madilaw na prutas at kalahating bagay sa kanya, isang bagay na kasing laki ng kamao, na hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata sa sandaling ito, at hindi niya ito isinapuso. Dahil sa isip ng soul-snatching ancestor, ito ay maaaring isang lason na bagay. Para sa kanya, ang anumang lason na bagay ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa ilalim ng pagsabog ng enerhiya ng kanyang Immortal King Great Perfection Cultivation, ang anumang bagay ay mawawasak sa pulbos, nang walang takot. Inilunsad niya ang pag-atake nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maliit na bagay ay 3 metro na sa kanyang harapan, at nanalo ang kanyang pag-atake. Kasabay nito, nakita niyang mabilis na lumipad paatras ang bata, na parabang may iniiwasan siya na medyo sumama ang loob ng ninunong mang-agaw ng kaluluwa. Sa isang iglap, ang maliit na dilaw na prutas na lupa ay bumangga sa kanyang malakas na enerhiya. Puno ng kumpiyansa, dala rin ng galit na pag-atake ang kapangyarihan ng aura ng batas. Ang ninunong ng aagaw ng kaluluwa ay nanunuya sa kanyang puso, ang pag-urong ay walang silbi, ang ninuno na ikinukulong ko sa iyo bata, ang pag-ataking ito ay babagsak sa iyo bata. Ngunit nang maisip niya ito, isang nakakabingi at nanginginig na katawan ang tumunog sa kanyang harapan. Boom!
Sa isang iglap, napagtanto ng Soul Capture Ancestor, nagsisi, naunawaan ng mas malinaw, ngunit nagdusa din. Ang ingay na ito ay ang pagsabog ng maliit na prutas na itinapon ng bata. Ang napakalakas na enerhiya ay agad na sumabog, sinira ang kanyang galit na pag-atake, at ang mas nakamamatay ay ang malakas na alon ng hangin na nagbaon dito sa isang iglap. Biglang tumigil ang mga hiyawan. Sa di kalayuan, nakita ni Yang Yiyo ang isang malaking ulap ng kabute na tumataas sa kalangitan. Zizi, medyo malakas ang ingay, hihipan ko na ang matanda. Nakipagkamay muli si Yang Momo habang kinakausap ang sarili, at lumitaw ang isa pang minahan ng pakwan. Sa sumunod na sandali, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa field. Kung hindi siya pumutok sa kanya hanggang sa mamatay, bibigyan niya ng isa pa ang Soul Capture Ancestor. Kabanata 2122, mas mabuting itago ito kaysa patayin ito. Ang bagay na ito ay dapat gamitin pagkatapos itong mapili. Gayunpaman, hindi ito maaaring itago ng matagal, kung hindi, ito ay sesabog. Matapos hawakan sa kanyang kamay ang pangalawang minahan ng pakwan, inihagis ito ni Yang Yiyo sa lugar kung nasaan ang ninuno ng aagaw ng kaluluwa, o ang lugar na may makapal na alikabok. Ito ay mas ligtas na magtapon ng isa kahit patay na siya o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang Soul Snatching Ancestor ay isang makapangyarihang immortal na hari. Kung hindi siya patay, bibigyan siya ng supplement. Pagkatapos ng dalawang pagmimina ng pakwan, kahit hindi siya patay, siya ay may kapansanan. Anyway, hindi siya makakaranas ng anumang pagkawala. Boom! Muling tumunog ang yanig ng lupa, at nanginginig ang buong lupa. Ang mga tainga ni Yang Yiyo ay tumutunog mula sa libu-libong metro ang layo. Nang makita ang alikabok at hamog na tumataas ng 12-12 metro ang taas, sa wakas ay gamaan ang loob ni Yang. Ang Diyos at demonyong ibon. Hindi nakakatulong. Ngunit sabihin, napakasama mo. Hindi ito pinansin ni Yang Yian at ngumisi lang, dapat ay ginamit ko ang minahan ng pakwan upang pasabugan ang matandang immortal na ito, kalimutan mo na ito, bagamat makapangyarihan ang gamit mo, hindi ka nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito noon. Naisip ito ni Yang Yian at totoo nga. Ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay umiwas na harapin siya ng direkta mula pa noong una. Ang matandang ito ay isang matalinong tao. Kung ginamit niya ang minahan ng pakwan sa simula, baka hindi niya ito mapasabog. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng Great Perfection of the Immortal King. Kung hindi pa niya ito inaway hanggang ngayon, ilang beses na dinuraan ng dugo at nagagalit ang matandang bagay, hindi niya naisip na pasabugan siya. Nga pala, anong uri ng kayamanan ang iyong Chen-kun pot? Paano magiging napakalakas ng isang bagay na lumalabas ng basta-basta? Hindi maiwasang magtanong ng Diyos at Demon Bird. Hindi mo ba tinatawag ang iyong sarili bilang numero 1 Diyos at demonyong ibon sa tatlong kaharian? Bakit hindi mo alam? Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Wala siyang planong sabihin sa iba't ibang ibon ang tungkol sa impormasyon tungkol sa Chen-kun pot. Sa karamihan, alam lang ng sari-saring ibon ang pagkakaroon at pangalan ng Chen-kun pot. Ang misteryo ng Chen-kun pot, siya, ang may-ari, ay hindi naiintindihan ang pinagmulan, ngunit sa kabutihang palad ngayon ay ganap na niyang nakontrol ang Chen-kun pot. Magagamit din niya ang kapangyarihan ng Chen-kun Temple, ang ultimate power ng Chen-kun pot, ngunit hindi siya ng ahas. Alam ni Yang Yiyo na ito ay may kaugnayan sa kanyang lakas sa paglilinang. Marahil sa hinaharap, kapag bumuti muli ang kanyang lakas sa paglilinang, hindi na siya makakaranas ng backlash ng pagkawala ng kanyang buhay kapag ginamit niya ang kapangyarihan ng Chen-kun Temple. Habang nakikipagtalo sa God at Demon Bird, maingat na pumunta si Yang Yiyo sa lugar ng pagsabog. Hindi niya alam kung ang ancestor na nangaagaw ng kaluluwa ay pinatay niya. Napakalaki ng makapal na alikabok. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang alikabok ay nagkalat, at isang malaking hukay na may diameter na halos 100 metro ang lumitaw sa kanyang harapan. Medyo malaki ang hukay na ito. Ngunit ganap din itong inilalarawan ng kapangyarihan ng kulog ng pakwan. Gayunpaman, inaasahang masabugan ng isang malaking hukay na may diameter na 100 metro. Noong unang sinubukan ang Watermelon Thunder, ito ay nasa Thunderbolt Mountain ng Chen-kun pot. Ang tigas ng Thunderbolt Mountain ay hindi alam sa labas ng mundo, at maaari rin itong pumutok sa isang malaking hukay na 50 hanggang 60 metro. Normal para sa isang malaking hukay na may diameter na 100 metro na lumitaw sa bukid. At noong huling beses na hinabol niya ang Immortal King ng pamilya Zeman, isang minahan ng pakwan ay hindi lamang pumatay sa Immortal King Master ng pamilya Zeman, ngunit sinira rin ang kalahati ng mga gusali ng pamilya Zeman. Ang mga mina ng pakwan ay talagang makapangyarihang sandata. Sayang naman at kakaunti lang sila. Mayroon lamang 3 mga mina ng pakwan sa isang puno ng Thunderbolt, at tumatagal ng 1 taon upang mahanap ang susunod pagkatapos gamitin ang isa.
Hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy, na ikinalulungkot ni Yang Yian. Ngunit naisip niya ito at nasiyahan. Ang lahat ay hindi maaaring masyadong laban sa langit. Ang mga bagay na masyadong laban sa langit ay madalas na inaalis ng langit. Bagamat tatlo lang, kung gagamitin ng maayos, sapat na para mangibabaw siya saglit. Masyadong marami sa mga bagay na ito ay magpapaasa lamang sa kanya. Kung mayroong walang katapusang mga mina ng pakwan, hindi niya kailangang magsikap sa bawat labanan, at maaaring direktang bombahin ang maraming mga mina ng pakwan. Ngunit sa ganitong paraan, masasayang ang kanyang pagtatanim. Kaya, sapat na ang tatlo. Ngunit matapos niyang ikalat ang alikabok sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, tumingin siya sa ilalim ng malaking hukay na may lalim na mahigit 10 metro. Sa sumunod na sandali ay napakasaya ni Yang Yian. Nakita ko ang ninunong ng aagaw ng kaluluwa na nakahandusay sa hukay. Siya ay mukhang lubhang miserable, ngunit mayroon pa rin siyang hininga, ngunit siya ay humihinga lamang ng higit sa paghinga. Hindi na siya banta. Pagkatapos tumalon pababa sa hukay, pumunta si Yang Yiu sa soul-snatching ancestor, ngunit nakita niya na ang tungkod ng bungo ng matanda ay natatakpan ng mga bitik, at halatang walang silbi. Nakuha niya ang soul-snatching ancestor upang imulat ang kanyang mga mata, ngunit siya ay dumudugo mula sa lahat ng 7 butas. Tiningnan niya si Yang Yiu na may malabo at nakakalat na mga mata, na may mukha na puno ng takot. Sa sandaling ito, ngumiti si Yang at sinabing, ikaw na matandang immortal ay talagang mahirap pakitunguhan. Nasabi niya ito dahil sa emosyon. Sa katunayan, pagkatapos ng isang labanan, lumakad siya sa gilid ng buhay at kamatayan ng ilang beses, at ito ay talagang mapanganib. Dapat sabihin na ang matandang immortal na ito ay may paraan at lakas. Kung hindi dahil sa aksidenteng natamaan niya ang ilang mahiwagang lihim na itinuro ng matanda, na mas makakalaban sa paraan ng pag-agaw ng kaluluwa ng matanda, maraming beses na sana siyang napatay ng matandang immortal. Kahit na nasugatan ang matanda, hindi pa rin niya ito kayang patayin ng 2 bambang pakwan. Siya ay simpleng walang talo. Siya ay buhay pa. Kung papayagan siyang gumaling, maaari siyang bumalik at maging isang mapanganib at mahirap na matandang immortal. Ngunit ngayon, itong matandang immortal ang nahulog. Upang maiwasan ang mas maraming aksidente, handa si Yang Yiu na ipadala ang matandang immortal na ito sa impyerno. Pagkatapos ng lahat, isang malaking tao na nakasuot ng itim na baluti ay lumabas, at sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Bukod dito, nag-aalala rin siya sa kaginhawaan ni na Dongfang Tairen, Luo Yang at Zexang. Hindi niya alam kung paano napunta ang labanan nilang tatlo at ng lalaking nakasuot ng itim. Dapat niyang mabilis na patayin ang soul-snatching ancestor at puntahan si Dongfang Tairen at ang tatlo pa. Naisip niya na kapag namatay ang soul-snatching ancestor, mawawala ng kontrol ang Black Arm Ordman at dapat tumigil, tama ba? Sa pag-iisip ng issue sa pagkontrol, si Yang Yian ay medyo nalito muli. Ang nakaraang pakikipaglaban sa babaeng nakasuot ng pula ay kontrolado ng matandang immortal, at ang lalaking nakabaluti na itim ay dumiretso upang habulin ang tatlong Dongfang Tairen. Obviously, walang matandang immortal sa eksena para kontrolin ito, pero hindi niya alam kung may mali sa gitna. Siya. Hindi niya moari, ngunit hindi na niya inisip ito. Direkta niyang itinaas ang kanyang kamay, at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang palad ay namuo, at akmang sasampalin niya ng palad ang ninuno na ng aagaw ng kaluluwa para tuluyan siyang patayin. Ngunit sa oras na ito, 2 boses ang sabay na tumunog. Huwag mo akong patayin. Wait. Ang una ay ang pagsusumamo ng ancestor ng soul snatching para sa awa. Ngunit ang huli ay talagang ang Diyos at ibong demonyo. Sa wakas ay tumigil si Yang Yian at tinanong ang Diyos at demon na ibon, ano ang ibig mong sabihin, sari-saring ibon? Humihingi ka ba ng awa para sa matandang immortal na ito? Nanlaki ang mata ni Yang. Sa oras na ito, ang Diyos at demonyong ibon ay sumumpa ng walang pag-aalinlangan, ikaw na mahina, tanga ka ba? Ang pagpatay sa kanya ay magpapagaan lamang sa iyong pakiramdam, ngunit kung iiwan mo ang matandang ito dito at hayaan siyang magpasakop sa iyo, hindi ba't magkakaroon ka ng isang napakalakas na lingkod? Ang matandang ito ay nagsanay ng matagal ng nawawalang soul-snatching technique noong sinaunang panahon. Napakahirap magsanay. Usap-usapan na ang lumikha ng soul-snatching technique noong sinaunang panahon ay yumanig sa buong mundo ng diwata gamit ang sarili niyang lakas. Isipin kung gaano ito kalakas. Bukod, kayang kontrolin ng matandang ito ang 2 sub-saint puppet. Kung hahayaan mo siyang magsumite, hindi ba ito katumbas ng pagkuha ng 2 sub-saint puppet? Sa totoo lang, sikat na sikat ang soul-snatching technique noong sinaunang panahon, ngunit itong matandang ito ay hindi sapat sa cultivation, kung hindi, kahit na ang iyong mga pamamaraan ngayon ay 10 beses na mas makapangyarihan, maaaring hindi mo siya mapabagsak. Kaya, isipin kung ito ay isang magandang deal. Mas mabuti pang ingatan siya kaysa patayin. Isa itong sinumpang lupain. Okay lang na magkaroon ng ganitong master sa paligid mo.
Pagkatapos, ang mahiwagang ibon ay natapos na magsalita, ang nakakahuli ng kaluluwa na ninuno, na nakahiga sa lupa na sumusuka ng dugo, ay tumango at nagsabi, oo, 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 tama ang munting ibon. Mangyaring huwag akong patayin. Handa akong sumumpa ng katapatan sa iyo sa langit na dao. Nagniningning ang mga mata ng soul-catching ancestor habang nagsasalita siya. Ang kakayahang mabuhay sa sandali ng buhay at kamatayan ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Ito ang pakiramdam sa puso ng bawat magsasaka na nagsasanay sa hindi mabilang na taon. Kapag buhay ka lang magkakaroon ka ng pag-asa. Kapag namatay ka, maaari ka lamang maging isang tumpok ng dilaw na lupa at mawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Kinaikit niyang Yiyu ang kanyang mga mata at tinitigan ang soul-catching ancestor, ngunit sinabi sa Diyos at Demon Bird, patayin mo siya, kaya kong sanayin ang soul-catching art sa aking sarili. Ang matandang ito ay nasa ganitong estado, at ang paghahanap sa kanyang kaluluwa ay hindi nangangailangan ng anumang teknikal na kasanayan. Madali kong makuha ang soul-catching art sa kanyang isip. Ang matandang immortal at pagkatapos ay sasaktan ko ang aking babaeng si Meng. Kung iingatan ko siya. Ang soul-catching ancestor ay nanginig sa buong paligid nang marinig niya ito, dahil ang sinabi niyang Yiyu ay ganap na tama. Totoo na ang kanyang kasalukuyang estado ay hindi lamang malubhang na pinsala sa kanyang pisikal na katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Kung hahanapin niyang Yiyu ang kanyang kaluluwa, wala talaga siyang magagawa. Diyos at Demon Bird, hehe, kahit na ang paghahanap sa kanyang kaluluwa ay makakakuha ng soul-catching art gaya ng sinabi mo, ang pagsasanay sa soul-catching art ay ibang bagay. Masasabi kong ang pagsasanay ng soul-catching art ay gagawin kang hindi tao o multo, at ang iyong pisikal na katawan ay magiging sobrang yin. Haha, sa pagtatapos ng pagsasanay, kung maniniwala ka ba sa matandang ito? Kabanata 2123 binibigyan kita ng buhay at kamatayan na talisman. Matapos marinig ang sinabi ng Magic Bird, mabilis na sinabi ng soul-snatching ancestor, oo, oo, tama iyan. Ang pagsasanay sa soul-snatching technique ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan. Sa bandang huli, ikaw ay talagang magiging isang buhay na zombie. Ang susi ay mawawala sa iyo ang kagalakan ng dual cultivation. Ang pakinabang ay hindi hihigit sa pagkawala. Mabuhay lang ang iniisip ng matandang ito ngayon. Hanggat kaya niyang mabuhay, magkakaroon siya ng paraan para lumaban. Sayang ang kamatayan kung mamamatay siya. Nang marinig niyang ang dahilan kung bakit sinabi ng Magic Bird na panatilihin ang soul-snatching ancestor, medyo naantig siya. Sinabi lang niya iyon para lang makahanap ng dahilan para kumbonsihin ang sarili niya. Ngayon nang marinig niya na ang pagsasanay sa soul-snatching technique ay mawawala ang kagalakan ng dual cultivation, nanginginig siya. Ang sinumang nagsasagawa ng bagay na ito ay isang hanggal. Hindi niya gagawin. Umubo siya, pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa ninunong ng agaw ng kaluluwa at sinabi, matanda, handa ka bang magpasakop sa akin? Nang marinig ng soul-snatching ancestor ang alok ni Yang Yian, tumanggo siya na parang manok na tumutusok sa kanin, payag ako, payag ako. Para sa soul-snatching ancestor, isang matandang lalaki na nagsanay sa loob ng 10,000 taon, alam niya ang kahalagahan ng buhay kaysa sa sinuman. Kahit anong mangyari, may pag-asa siya basta't mabubuhay siya. Sa pamamagitan lamang ng pananatiling buhay maaari niyang ibalik ang mga talahan na yan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napipilitan, at ang tanging paraan ay ang pagpapasakop sa batang ito. Hintayin siyang gumaling, at pagkatapos ay humanap ng paraan para mawala siya sa hinaharap. Hindi ito mahirap para sa kanya. Paanong hindi siya papayag? Nang magsalita si Yang Yian, tinitigan niya ang soul-snatching ancestor, ngunit nakakita ng kislap ng liwanag sa mga mata nitong matandang immortal. Ngumisi si Yang Yian sa kanyang puso. Paanong hindi niya alam ang iniisip ng matandang ito? Hindi siya maniniwala sa mga salita ng panunumpa ng katapatan sa Heavenly Dao. Dahil nagpasya siyang panatilihin ang matandang immortal na ito para sa kanyang sariling paggamit, paanong walang paraan si Yang Yian para kontrolin siya? Naisip kaagad ang Life and Death Talisman Sutra. Ang Life and Death Talisman ay ang pinakaangkop para sa soul-snatching ancestor sa sandaling ito. Direktang magpasok ng talisman ng buhay at kamatayan sa kaluluwa ng matandang lalaki, at hinding-hindi niya magagawang baligtarin ang mundo sa buhay na ito. Ang buhay at kamatayan ay nasa kanyang sariling mga kamay. Kung tutuusin, gaano man siya kalakas sa hinaharap, maaari siyang patayin sa isang pag-iisip lamang. Sa Life and Death Talisman Sutra, ang Death Talisman ay maaaring umatake, at ang Life Talisman ay maaaring magpala ng isang tiyak na halaga ng magic power. Maaaring kontrolin ng kombinasyon ng buhay at kamatayan ang buhay at kamatayan ng iba, na lubhang nangingibabaw. Siyempre, ang paggamit ng mahiwagang kapangyarihang ito ay hindi limitado dito. Nangangailangan ito ng maingat na pag-unawa at pananaliksik sa hinaharap.
Siya ay nagsasanay at nagunawa sa loob ng maikling panahon, at magagawa lamang ito. Ito ay sapat na upang kontrolin ang Soul Capture Ancestor. Ang pangunahing punto ay hindi dapat lumaban ang matandang ito. Para sa kanya ngayon, mahirap pa ring pilitin ang buhay at kamatayan na anteng-anteng sa kaluluwa ng isang master ng Great Perfection level ng Immortal King. Pero hanggat hindi lumalaban ang kabilang partido, ayos lang. Kapag ang talisman ng buhay at kamatayan ay pumasok sa kaluluwa, ang Soul Capture Ancestor ay mapapailalim sa kanyang kontrol kahit na siya ay sumulong sa Immortal Emperor sa hinaharap. Pagkatapos, payag daw ang Soul Capture Ancestor, agad niyang ibinuka ang bibig at nanumpa. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yang Yian at sinabing, hindi mo kailangang magmura. Kung ikukumpara sa iyong sumpa, mas naniniwala ako sa sarili ko. Bibigyan kita ng anteng-anteng ng buhay at kamatayan sa aking kaluluwa. Payag ka ba? Siyempre, malinaw kong masasabi sa iyo na ang anteng-anteng sa buhay at kamatayan ay isang paraan lamang upang kontrolin ka at walang epekto sa iyo. Pagkatapos noon, tinitigan ni Yang Yian ang Soul Snatching Ancestor. Nang marinig ng Soul Snatching Ancestor ang mga salita ni Yang Yian, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi napigilan ang pagkibot, at nagmura siya sa kanyang puso. Hindi alam ng matandang bagay kung ano ang anteng-anteng ng buhay at kamatayan, ngunit naunawaan niya ang kahulugan ng napakalinaw, na ito ay isang paraan ng pagkontrol sa buhay at kamatayan. Sumigaw si Soul Snatching Ancestor sa kanyang puso, ito ba ang kabayaran ng ikot ng langit? Ang dakilang paraan ng pag-agaw ng kaluluwa na kanyang isinagawa ay upang makuha ang mga kaluluwa ng mga tao at kontrolin ang buhay at kamatayan. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay may katulad na pamamaraan, at ngayon ay gagamitin niya ito sa kanya. Dahil dito, naisip ng Soul Snatching Ancestor ang kabayaran. Ngunit wala siyang magagawa, at hindi siya naglakas loob na tumanggi. Dahil nanginginig ang buong katawan niya nang makita ang singkit na mga mata ng bata, alam niyang kung maglakas loob siyang tumanggi, papatayin siya ng batang ito nang walang pag-aalinlangan. Malubhang nasugatan at nakakulong, ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao. Alam ng Soul Snatching Ancestor na kailangan niyang harapin ang malupit na katotohanan ito. Ngayon, nakatadhana siyang ibigay ang kanyang buhay sa batang ito. Originally, maganda ang plano niya. Siya ay nanumpa at nanumpa na magpapasakop sa batang ito, at pansamantalang pinanghahawakan ang kanyang buhay. Kapag nakahanap siya ng pagkakataon na kontrahin at patayin ang batang ito sa hinaharap, magiging maayos ang lahat. Ang panunumpa ng langit ay nasa lahat ng dako, at ito ay napakahigpit sa mga magsasaka. Ngunit sa madaling salita, kung hindi ka sumunod sa panunumpa, higit sa lahat ay sasalungat ka ng langit. Ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay may paraan para harapin ang backlash ng panunumpa ng langit. Sino ang nakakaalam na ang batang ito ay hindi maglalaro ng mga patakaran at maglalagay ng buhay at kamatayan na anteng-anteng sa kanyang kaluluwa? Kung totoo man ito, ibibigay niya talaga ang buhay niya sa batang ito. Ano ang gagawin? Ang Soul Snatching Ancestor ay labis na nakagapos sa kanyang puso. Dapat ba niyang piliin na protektahan ang kanyang sarili? Paano niya, isang master ng Great Perfection of the Immortal King, hayaan ang isang junior na kontrolin ang buhay at kamatayan? Ang mahusay na paraan na kanyang nilinang ay upang kontrolin ang buhay at kamatayan ng iba. Hindi ba't isang malaking biro kung ang buhay at kamatayan niya ay kontrolado ng iba? Ang Soul-Catching Ancestor ay labis na nakagapos sa kanyang puso, at siya ay nahihirapan sa kanyang sarili. Pero, naglakas loob ba talaga siyang sirain ang sarili? Ang sagot ay natural na hindi. Kung kaya niyang sirain ang sarili, matagal na niyang ginawa. Ngunit kung talagang wala siyang laban, at hayaan ang batang ito na magpasok ng ilang anteng-anteng sa buhay at kamatayan sa kanyang kaluluwa, at ganap na kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan mula ngayon, wala nang babalikan. Nang ang Soul Snatching Ancestor ay labis na nabigla, nakita ni Yang Yian ang kislap sa mga mata nitong matandang immortal, nanunuya at ang nakamamatay na aura ay parang nagkatotoo at nakadiin sa lumang bagay na ito, at sinabi sa sobrang malamig na tono, kung maglalaro ka, o sabik na mapunta sa impyerno, itataboy kita. Sa tingin ko ba ay mahal ko ang isang matandang alipin na tulad mo? Ang pananalitang ito ay agad na ikinagulat ng ninunong mang-agaw ng kaluluwa. Naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hindi nagbibiro ang batang ito. Hanggat gumawa siya ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw, talagang papatayin siya ng batang ito nang walang pag-aalinlangan. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni Yang Yian, ang Soul Snatching Ancestor ay ngumiti ng mapait sa kanyang puso, tulad ng isang bowl ang impas, at ang masasamang iniisip sa kanyang puso ay nawala ng walang bakas. Alam niya na wala siyang lakas ng loob na sirain ang sarili, at ang batang ito ay hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataong sirain ang sarili. Napakalubha ng mga sugat sa loob at labas ng kanyang katawan. Malapit na siyang maubusan ng enerhiya. Paano niya nagawang sirain ang sarili? Mabuhay!
Ang mga kaisipang ito ay sumagi sa kanyang isipan, at ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay nagsabi, "Matalino ang guro, at handa akong tanggapin ang lahat ng iyong mga regalo." Nang magsalita siya, halos maubos na ni Xiao San ang kanyang huling hininga, at tuluyan na niyang binitawan ang anumang pagtutol. Hanggat mabubuhay siya, makakabawi siya sa anumang malubhang pinsala. Ngunit kung siya ay namatay, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Mas mabuti pang mabuhay kaysa mamatay. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. "Haha, ikaw ay isang matalinong matanda." Tumawa si Yang Yian, at agad na gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, bumubulong ng kung ano sa kanyang bibig. Sa isang iglap, lumitaw ang isang anteng-anteng sa buhay at kamatayan, at mahina siyang sumigaw, "Go, ang!" Ang asul na misteryosong rune ay nadrill sa puso ng mga kilay ng soul-snatching ancestor sa isang iglap. Si Yang Yian ay gumagawa ng dalawang bagay sa parehong oras, nakatitig sa soul-snatching ancestor. Kapag nakakita siya ng anumang kakaibang paggalaw, papatayin niya ang matandang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Sa kabutihang palad, ang lahat ay naging maayos, at ang buhay at kamatayan na anteng-anteng ay pumasok sa kaluluwa ng walang anumang hadlang. Nang ang talisman ng buhay at kamatayan ay pumasok sa kaluluwa ng ninunong ng agaw ng kaluluwa, naramdaman niyang Yian ang takot mula sa ninunong ng agaw ng kaluluwa, na ipinadala mula sa kaluluwa. Sa sandaling ito, talagang kontrolado niya ang buhay at kamatayan ng ninunong mang-agaw ng kaluluwa. Napakalinaw ng pakiramdam niya na hanggat gumawa siya ng isang kumpas ng kamay at bahagyang gumalaw, ang anteng-anteng ng buhay at kamatayan na pumasok sa Yuanshen ng soul-snatching ancestor ay maa-activate sa isang iglap, na magpapalipad sa kaluluwa ng soul-snatching ancestor. Pagkatapos ng tagumpay, sa wakas ay ngumiti si Yang Yian at ibinaba ang lahat ng kanyang bantay. Sa totoo lang, nag-iingat siya sa ninunong mang-agaw ng kaluluwa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lumang bagay ay napakahirap harapin. Dapat sabihin na ang matandang ito ay talagang isang karakter. Ngayon ay mabuti, sa wakas ay nasa palad na niya ang kanyang buhay at kamatayan. Mula noon, mayroon siyang isang dalubhasa na may natitirang lakas at paraan sa kanyang tabi. Not to mention the four, just the black-armored man and the red-clothed woman, two ancient body-refining extreme sub-sheng puppets, as long as well-operated, they are masters with unlimited potential. Ang soul-snatching ancestor ay kayang kontrolin ang dalawang puppet para labanan ang Immortal King level sa level, at halos hindi magagapi. Isang araw, ang soul-snatching ancestor ay antong sa antas ng Immortal Emperor, at makokontrol niya ang dalawang puppet para labanan ang Immortal Emperor, at magagawa niyang labanan ang Immortal Venerable kapag nakapasok siya sa Immortal Venerable. Siyempre, kung makapasok ang Immortal Venerable ay depende sa kung ang soul-snatching ancestor ay may pagkakataong iyon. Anyway, ayon sa mga salita ng God and Demon Bird, ang dalawang sub-saint puppet ay ang mga sinaunang immortal na nakarating sa pyramid sa pamamagitan ng pisikal na paglilinang. Naturally, maaari nilang labanan ang mga immortal sa teorya. Matapos itong isipin, hindi napigilan ni Yang Yian na matawa. Kaway ng kanyang kamay, nagbigay siya ng isang patak ng tubig ng buhay sa ninunong ng aagaw ng kaluluwa. Ngayong tagasunod na niya ang matandang ito, hindi na siya magiging mademo. Ang pagbibigay sa kanya ng isang patak ng tubig ng buhay ay maaaring maibalik ang kanyang mga pisikal na pinsala. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos uminom ng isang patak ng tubig ng buhay mula kay Yang Yian, mabilis na nakarecover ang mga pisikal na pinsala ng soul-snatching ancestor. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Siya ay tuwang-tuwa, bumangon, at same time na yumuko kay Yang Yian at sinabi, binabati ng matandang alipin na si Wo Yuji ang Panginoon. Natigilan si Yang Yian at sinabing, kaya may pangalan ka. Akala ko ikaw ay isang matandang lalaki. Tinatawag kang soul-snatching ancestor. Sa pag-uulat sa amo, ang soul-snatching ancestor ay ang matandang alipin na nagpangalan sa kanyang sarili. Bihirang mamula ang soul-snatching ancestor na nagngangalang Wo Yuji. Natawa si Yang at sinabing, tama. Mula ngayon, dapat mong tawagin ang iyong sarili na soul-catching ancestor. Parang mas nangingibabaw. Chapter 2124 Ako ang minamanipula. Para sa soul-snatching ancestor, wala na siyang choice kundi gawin ang anumang sabihin ni Yang. Siya, tumanggo bilang pagsang-ayon. Bagamat ang kanyang buhay at kamatayan ay kontrolado ni Yang Yio, alam talaga ng soul-snatching ancestor o Yuji na hanggat hindi siya lumalaban, magiging maayos siya. Sa kabaligtaran, kung iisipin mong mabuti, ang master na ito ay talagang misteryoso, at marahil ay hindi isang masamang bagay na sundin siya sa hinaharap. Not to mention his endless magic powers, just taking a drop of green water just now actually allowed him to recover from his physical injuries in just 10 breaths. Ito ay isang bagay na hindi pa naririnig ng soul-snatching ancestor. Anong uri ng kayamanan ang maaaring magkaroon ng gayong mahimalang epekto? Hindi pa ito narinig ng soul-snatching ancestor.
Ang isang patak ng tubig ay hindi lamang nagpagaling sa kanyang mga pisikal na pinsala, ngunit naayos din ang kanyang dating nasirang kaluluwa. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay isang himala. Dati, 2 beses siyang nadurog ng prutas sa kamay ng master, na nasira ang kanyang skeleton cane at naubos ang kanyang mana at kaluluwa. Halos hindi siya nakaligtas sa mga pamamaraan ng immortal na hari. Naisip niya na kahit nalampasan siya ng master, aabutin ng hindi bababa sa 10 o 8 taon bago makabawi. Pero ngayon ay tiwala siya na makaka-recover siya sa kalahating buwan. Siya, nabigla talaga sa patak ng tubig ni master. Ang kayamanan sa mundo ay ganito lang, o ganito lang. Hanggang sa mga sandaling ito, ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay tumingin sa amo na nasa harapan niya. Sino siya? Anyway, siya ay tiyak na hindi isang hindi kilalang tao. Dati, palagi niyang iniisip na ang master na ito ay isang hindi kilalang tao. Sa kabaligtaran, ngayon ang soul-snatching ancestor ay naniniwala na ang master na ito ay dapat na isang bata mula sa isang malaking pamilya, at siya ang uri ng transcendent. Dahil kahit na hindi pa nakikita ng soul-snatching ancestor ang mga mahiwagang kapangyarihang iyon, matutukoy niya na ang mga ito ay mataas na antas ng lihim na kapangyarihang mahiwagang. Sa mundo ng mga engkanto, lahat ng matataas na antas ng lihim na kapangyarihang mahiwaga ay mula sa malalaking pamilya ng walang pagbubukod. Idagdag pa ang isang patak ng misteryosong tubig at ang madilaw-dilaw na kayumangging prutas na nagpasabog sa kanya. Anuman sa mga ito ay isang antas ng kayamanan na lumalaban sa kalangitan. Ang pag-iisip pa lang nito ay namamanhid na ang iyong anit. Kaya't nang isipin ito ng soul-snatching ancestor, naisip niya na ang pagsunod sa master na ito sa hinaharap ay maaaring hindi isang masamang bagay. Sa katunayan, gustong magtanong ng soul-snatching ancestor tungkol sa background ng master na ito, ngunit hindi siya nang ahas. Tutal, nag-aaway silang dalawa kanina, gusto ng isa patayin ang isa, pero ngayon ay naging alipin na niya. Ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay mayroon pa ring ganitong kamalayan. Matapos suriin ang master na ito, naisip din ng soul-snatching ancestor ang tungkol sa kanyang sariling posisyon, o halaga. Ang kanyang halaga sa master na ito ay tumutukoy sa kanyang kapalaran at hinaharap sa kanyang tabi sa hinaharap. Kung iisipin mong mabuti, ang soul-snatching ancestor ay talagang napakahalaga sa master na ito. Una sa lahat, pinag-uusapan lang ang tungkol sa kanyang cultivation, nasa level na siya ng great perfection of the immortal king, at isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang immortal emperor. Kahit na malawak ang immortal world, siguradong maraming tao ang makakaabot sa kanyang level. Bilang karagdagan, maaari niyang kontrolin ang 2 sub-saint puppet sa kanyang mga kamay, kaya may kumpiyansa siyang harapin ang immortal emperor ng direkta. Maraming tao ang makakatulong sa master na ito na isa lamang immortal lord, kaya in the short term, napakalaki ng halaga niya. Hanggat hindi siya magpapakamatay, makakasundo niya ng maayos. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mas gamaan ang pakiramdam ng soul-snatching ancestor. Tungkol naman kay Yang, sa totoo lang lihim siyang masaya sa mga oras na ito. Ang pagsuko ng isang ninuno na ng agaw ng kaluluwa ay may malaking kahalagahan sa kanya, at palagi niyang nararamdaman na ang matandang ito ay hindi simple. Kahit papaano ay sumuko na ito sa kanya, buti na lang talaga. Mahirap ang hindi maging masaya. Matapos makumplito ang simpleng seremonya, hindi nakipagpalitan ng politeness si Yang Yiu sa soul-snatching ancestor. Iniisip pa rin niya ang tungkol kay Dongfang Tairen, Luo Yang, at Zexang. Nagpadala ang soul-snatching ancestor ng lalaking nakasuot ng itim para habulin ang 3 tao noon, at hindi niya alam kung ano na ang kalagayan nilang 3 ngayon. Bumangon ka, tandaan ang pangalan ng iyong amo ay Yang Yiu, formal na pakilala ni Yang. Ilang beses silang nag-away sa bingit ng buhay at kamatayan, ngunit hindi nila sinabi ang kanilang mga pangalan. Siyempre, wala na silang pagkakataong mag-away simula nang lumitaw sila. Tatandaan ko, mabilis na inilagay ni the soul-snatching ancestor ang sarili sa tamang posisyon. Siya ay isang tao na nilinang upang maging isang espiritu, kaya natural na alam niya ang saloobin ng pagbabago ng tungkulin. Si Yang ay nasiyahan dito, at pagkatapos ay sinabi, bilasan mo at alalahanin ang lalaking nakabaluti na itim na ipinadala mo, ngunit huwag mong saktan ang aking 3 kaibigan. Guro, huwag kang mag-alala. Sa aking pangunawa, ang itim na nakabaluti na pupi ay napigilan. Ang iyong 3 kaibigan ay dapat na maayos. Sabi ng ancestor na nangaagaw ng kaluluwa. Natigilan si Yang Yian at ngumisi, ngunit naunawaan din niya na maaaring totoo ang sinabi ng soul-snatching ancestor. Kung ang lalaking nakabaluti na itim ay hindi napigilan ng 3 Eastern Iron Men, marahil ay ipinatawag na ang matandang bagay upang harapin siya noon. Dahil lamang sa pinigilan siya ng 3 Eastern Iron Men, hindi siya nakalapit. Kung gayon ay umalis na tayo, pumunta at tingnan. Sa huli, nag-aalala pa rin si Yang Yian. Pagkatapos ay dinala niya ang soul-snatching ancestor para maglakad ng 10 milya ang layo, at talagang nakita niya ang Eastern Iron Man,
Luo Yang, Zexang, at syempre ang itim na armored na puppet ng soul-snatching ancestor. Kaya lang medyo miserable ang black armored puppet sa sandaling ito, na pinigilan ng Eastern Iron Man at ng tatlong tao. May malaking selyo sa katawan ng lalaking nakabaluti na itim, na nagniningning ng gininto ang liwanag at mukhang napakahiwaga, ngunit ang aura na inilalabas nito ay napakabigat. Mula sa malayo, nakita ni Yang Yiu sina Dongfang Iron Man, Luo Yang, at Zhu Xiangcheng na nakapalibot sa lalaking nakasuot ng itim sa gitna, at ang lalaking nakasuot ng itim ay direktang nakahandusay sa lupa, na may gintong selyo na lumulutang sa kanyang katawan. Ginamit ni Dongfang Iron Man at ng kanyang tatlong kapatid ang kanilang magic power para hilahin ang seal, at halatang binibigyan nila ang seal ng magic power para pigilan ng seal ang pagsugpo sa lalaking nakabaluti ng itim. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Yang Yiu. Tulad ng nahulaan niya, ang mahusay na selyo na ito ay dapat na kay Dongfang Iron Man. Bilang nag-iisang anak ng pamilyang Dongfang, si Dongfang Haotian, ang apo ng may pamagat na Immortal Emperor, si Dongfang Iron Man ay dapat na may nagel iligtas buhay na mamamatay. Si Luo Yang at Zexang ay walang selyo na ito, kaya maaari lamang itong pag-aari ni Dongfang Iron Man. Pagkatapos dumaan ni Yang Yiu, natural na nakita ni Dongfang Iron Man si Yang Yiu na paparating, ngunit nang makita niyang sinusundan ng soul-snatching ancestor si Yang Yiu, nagbago ang mukha ni Dongfang Iron Man. Huwag kang kabahan, Iron Man, ayos lang. Kayong tatlo ay makakawala sa lalaking ito na naka-black armored. Sumuko na sa akin ang soul-snatching ancestor. Okay lang, natural na nakita ni Yang Yiu ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ni Dongfang Iron Man at Luo Yang. Dahil sa takot na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, mabilis niyang sinabi iyon, na humihiling na huwag silang kabahan. Nang marinig ng tatlong Dongfang Iron Man na nag-uusap si Yang Yiu, tumingin sila sa soul-snatching ancestor na sumusunod sa likuran niya ng may paggalang, at tila ito ang nangyari. Ngunit may problema na alam ng lahat, iyon ay, ang soul-snatching ancestor ay mahusay sa pagmamanipula, at siya ay nag-practice ng soul-snatching technique. Sa oras na ito, si Yang Yiu at ang soul-snatching ancestor ay dumating na nagmamayabang, sino ang nakakaalam kung may anumang problema. Nagkatinginan sina Dongfang Iron Man, Luo Yang, at Zexang, at nakita nilang tatlo ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Sa susunod na sandali, mabilis nilang binawi ang kanilang mga kakayahan. Ikanaway ni Dongfang Iron Man ang kanyang kamay sa selyo, at ito ay naging kasing laki ng kamao na gintong selyo at binawi ang kanyang palad. Ang tatlo ay sabay-sabay na umatras, na pinapanatili ang medyo malayo kay Yang Yiu at sa lalaking nakabaluti ng itim. Yanzi, kontrolado ka ba ng iyong ninuno na nang-aagaw ng kaluluwa, itong matandang kakol? Tumingin si Dongfang Iron Man kay Yang Yiu at nagsalita ng malakas, at pagkatapos ay galit niyang sinabi sa soul-snatching ancestor, Old Immortal, let my brother go, otherwise ako, Dongfang Iron Man, lalaban ka hanggang kamatayan ngayon. Sinabi niya ito, ngunit alam ni Dongfang Iron Man na kung talagang kontrolado si Yang Yiu ng soul-snatching ancestor, wala siyang tiwala na makipaglaban sa soul-snatching ancestor. Not to mention the Black Armored Man, halos kitilin niya ang buhay nilang tatlo. Sa huli, hiningi niya ang Immortal Mountain Seal na ibinigay ng kanyang lolo noong siya ay aalis, at sinamahan sila Luo Yang at Zexang upang sugpuin ang lalaking nakabaluti ng itim. Siya. Orihinal na inakala na magagawa niyang sugpuin ang itim na nakabaluti hanggang mamatay sa ilang sandali, at pagkatapos ay babalik upang hanapin si Yang Yiu, ngunit sinong mag-aakala na dumating talaga si Yang Yiu, at dumating kasama ang ninuno na ng aagaw ng kaluluwa, nagmamayabang, na parang walang nangyari. Alam nilang tatlo kung sino ang soul-snatching ancestor, anong antas ng cultivation mayroon siya, at anong level ng cultivation mayroon si Yang Yian. Ang unang bagay na naisip nila ay si Yang Yian ay kinokontrol ng soul-snatching ancestor, at sinusubukan niya silang linlangan. Matapos ang palitan ng tingin nilang tatlo ay mabilis silang umatras at dumistansya, ngunit kailangan nilang mag-ingat. Sa isang banda, ito ang plano ng soul-snatching ancestor, at kung silang lahat ay aatake, lahat sila ay mapapahamak. Narinig ni Yang Yian at ng soul-snatching ancestor na sumisigaw ang Eastern Iron Man. Naantig ang una dahil narinig ni Yang Yian ang pag-aalala tungkol sa kanya sa mga salita ni Dongfang Iron Man, habang ang huli ay mapait at gustong sabihin, ako ang kinokontrol. Sa pagtingin sa pagbabantay at pag-aalala ni na Dongfang Iron Man, Luo Yang at Zexang, naantig si Yang Yian at iwinagayway ang kanyang kamay sa ninunong mang-agaw ng kaluluwa at sinabing, magpalabas ka, kung hindi ay hindi sila maniniwala. Kumaibot ang bibig ng soul-snatching ancestor, humarap kay Yang Yian, yumuko ang kanyang mga paa at lumuhod, sumisigaw, Guro, kasalanan ko ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa tatlong Dongfang Iron Man na may mapait na mukha at itinikom ang kanyang bibig, sinabing, tatlo, ako ang kinokontrol, ng
Sinabi ito ng soul-snatching ancestor, ang tatlong Dongfang Ironman sa di kalayuan ay natigilan, ngunit sa sumunod na sandali ay nagsaya sila at agad na naunawaan na hindi ang soul-snatching ancestor ang kumokontrol kay Yang Yian, ngunit si Yang Yian ang kumokontrol sa soul-snatching ancestor. Bagamat hindi nila alam ang nangyari, may isang bagay silang tatlo na masisiguro, iyon ay, si Yang Yian ay hindi kontrolado ng soul-snatching ancestor, at walang pagsasabuatan. Ang dahilan ay talagang napakasimple, dahil ang soul-snatching ancestor ay isang master ng great perfection of the immortal king. Kung gusto niyang harapin ang mga ito, hindi na kailangang lumuhad kay Yang Yiu, na isang antas na mas mahina sa cultivation, para lamang sa pag-arte. Ang haring walang kamatayan ay may katangian ng haring walang kamatayan. Masasabi lamang na talagang si Yang Yiu ang kumokontrol sa soul-snatching ancestor, at ngayon ay gone na siya sa wakas. Sumigaw ang Eastern Ironman at sumugod kay Yang Yiu. Nang magkakilala ang ilang tao, kanya-kanyang kinuwento ang mga nakakakilig na kwento noon, pero sobrang nalungkot din sila. Ngunit sa huli, si Yang Yiu ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay at nakuha pa ang pagsuko ng soul-snatching ancestor. Sa oras na ito, natapos ang grupo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sila ay napagod. Pinili nila ang isang lugar upang magnilay at magpahinga, at pagkatapos ay nagpasya na magpatuloy sa Black River. Si Yang Yiu ay nahuhumaling sa kayamanan ng Black River. Pinilit niya ang kanyang cultivation sa great perfection of the immortal king, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi pa umabot sa mas mataas na antas, at kailangan niya ng pagkakataon. At ang Black River Treasure ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na maaaring magbigay daan sa kanya upang mapabuti ang kanyang kaharian. Dahil pagdating sa Black River Treasure, alam talaga ito ng soul-snatching ancestor, at sinabi rin niya na pumunta siya dito para sa Black River Treasure sa pagkakataong ito. Walang masyadong alam si Dongfang Ironman tungkol sa Black River Treasure, ngunit may sinabi ang soul-snatching ancestor kay Yang Yiu, na nagpasaya kay Yang Yiu. Ayon sa soul-snatching ancestor, nakapunta na talaga siya sa Black River Treasure. Kabanata 2125 susundan niya ako mula ngayon. Nakahanap ng liblib na lugar ang grupo. Ang mga kailangang magpagaling ng kanilang mga sugat ay nagpagaling ng kanilang mga sugat, at ang mga nangangailangan na mabawi ang kanilang mana ay nakuhang muli ang kanilang mana. Sa madaling salita, lahat ay nasugatan, kabilang si Yang Yiu. Sa katunayan, ang pagkonsumo ni Yang ay ang pinakamataas sa lahat ng tao. Pero hindi niya ipinakita. Pagkatapos ng isang malaking labanan, nasugatan siya sa loob at labas ng kanyang katawan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Inayos ng soul-snatching ancestor ang isang lalaking nakasuot ng itim upang protektahan ang lahat. Makalipas ang isang buwan, sunod-sunod na gumaling ang lahat. Naka-recover din ang soul-snatching ancestor mula sa pinsala ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip ngayon, dahil alam niya na ang buhay at kamatayan na anteng-anteng na ipinasok ni Yang Yiu sa kanyang kaluluwa ay maaaring talagang pumatay sa kanya. Nang siya ay nagpapagaling, ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay maingat na nagmamasid at nalaman na hindi niya kayang hawakan ang anteng-anteng ng buhay at kamatayan, at hindi niya ito pananggahasang hawakan. Hanggat ang kanyang kapangyarihan ay naantig sa buhay at kamatayan na anteng-anteng, mahahanap agad ito ni Yang Yiu. Ang pakiramdam na ito ay napakalinaw. Kaya hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Kapag nalaman ni Yang Yiu, tinansya niya na agad siyang papatayin ni Yang Yiu. Alam na alam niya ito, kaya dapat matuto siyang maging matalinong tao. Lahat ng masasamang iniisip sa puso niya ay pinigilan. Sina Dongfang Tairen, Luo Yang at Zexang ang pinakamabilis na nakabawi. Nang lumaban silang tatlo sa lalaking nakaitim na nakabaluti, naubos nila ang pinakamaraming mana, na maaaring maibalik gamit ang batong engkanto, kaya hindi sila nasugatan. Gayunpaman, alam ni Yang Yiu na lahat ito ay salamat sa selyo sa kamay ni Dongfang Tairen. Malinaw, iyon ang trump card ni Dongfang Tairen, ngunit ito ay pinilit na palabasan ng lalaking nakasuot ng itim, ngunit pinahintulutan din silang tatlo na mamuhay ng payapa. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang selyo ni Dongfang Tairen. Walang duda na ito ay isang kayamanan, ngunit si Yang Yiu ay walang intensyon na magtanong. Ayaw niyang ma-misunderstood ni Dongfang Tairen. Para naman kay Yang Yiu mismo, bagamat gumaling na ang kanyang mga pinsala, may mga problema pa rin, at dapat itong lutesin. Ang problema ay uminom siya ng 3 Jinyuan Hanyuan pills para sa pilitang pagbutihin ang kanyang cultivation sa great perfection of the immortal Lord. Ang paraan ng paglilinang, anuman ang antas, ay nagbibigay diin sa hakbang-hakbang na pagpapabuti, at ang pambihirang tagumpay sa paglilinang ay ang hayaang natural na damaloy ang tubig at makalusot. Ang sapilitang pagpapabuti ng paglilinang ay itinuturing na pagdaraya, at mayroong higit o mas kaunting mga nakatagong panganib. Kahit na ang Hanyuan Siandan na kinuha niya ay isang high-level na Siandan, hindi magkakaroon ng maraming side effect, ngunit sa teorya,
anumang elixir ay magkakaroon ng mga side effect, na higit pa o mas kaunti, o ang tanong kung ang epekto ay malaki o hindi. Siya ay walang exception sa pagkakataong ito. Ang kawalan ng sapilitang pagtataas ng kultibasyon sa dakilang perpekto ng immortal na Panginoon ay ang kaharian ay hindi natuloy, at mayroon lamang mahiwagang kapangyarihan, ngunit imposibleng gamitin ang tunay na lakas ng dakilang kaperpekto ng immortal na Panginoon. Kung ihahambing ang paglilinang at kaharian sa isang tao, ito ay isang tao. Ang lakas ng paglilinang ay ang kapangyarihan ng tao, at ang kaharian ay ang pag-iisip. Kung hindi magkatugma ang dalawa, mawawalan sila ng balanse. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung ano ang magiging epekto ng pagkawala ng balanse, pakiramdam nito ay tiyak na hindi ito magiging magandang bagay. Ang sitwasyon niya ngayon ay parang isang matanda na bata lang ang pag-iisip, na ganap na hindi magkatugma. Kaya't ang pangunahing prioridad ay ang makabawi sa pag-iisip, o ang itaas ang kaharian mula sa paunang yugto ng immortal na Panginoon tungo sa dakilang kasakdalan ng immortal na Panginoon upang ang lakas ng paglilinang at ang kaharian ay maging balanse, upang ito ay maging ang tunay na dakilang kasakdalan ng immortal na Panginoon. Ngunit pagkatapos sabihin ng soul-catching ancestor na nakapunta na siya sa Heihei at alam ang tungkol sa Heihei treasure, naging mas determinado si Yang Yiu na pumunta sa Heihei. Pagkatapos bumangon, tinanong ni Yang Yiu ang soul-catching ancestor na sabihin sa lahat ang tungkol sa Heihei treasure na alam niya. Ang soul-catching ancestor ay nag-isip sandali at sinabing, sa pag-uulat sa master, ang Heihei treasure ay talagang usap-usapan sa Chaos Fairyland sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang mga puwersa at mga taong malinaw na nakakaalam tungkol sa Heihei treasure ay limitado sa mga sinaunang puwersang iyon. How to say it? Ang Heihei treasure ay sinasabing yungib ng dakilang demonyong haring si Crystal Lion noong prehistoric era, at may mga fairy stone veins, ngunit ang mga ito ay alam lang ng karamihan. Ano? Hindi alam ng maraming tao na ang tunay na kayamanan ng Heihei ay ang kayamanan sa kuwebo ng hari ng demonyo sa loob ng silid ng kuwebo ng hari ng demonyo ang kristal na mahiwagang bato. Crystal Magic Stone. Ano iyon? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yiu. Walang nakakaalam kung anong uri ng magic stone ito, ngunit laging may lihim na ang kristal na magic stone ay isang magic object para sa cultivation. Isa daw itong magic stone na may aura na nag-uugnay sa tatlong realms. May nakalagay na inscription ng heavenly Dao. Kung titingnan mo ito ay maaaring mapagtanto ng isang tao ang Dao. Nakaupo sa crystal the cultivate stone. Espiritu, unawain ang dakilang Dao, at pagbutihin ang paglilinang ng isang tao ng mabilis. Ang Black River Treasure ay binubuksan lamang isang beses bawat 10,000 taon. 10,000 taon na ang nakalilipas, pumasok ako ng isang beses kasama ang aking senior master, ngunit sa kasamaang palad ay nakakalakad lang ako sa gilid sa oras na iyon. Ang kristal na kuweba ay puno ng mga panganib at hindi ganoon kadaling makapasok. Sa ngayon, walang nakahanap ng kristal na magic stone, ngunit nakakuha ako ng ilang mga pahiwatig. Sa pagkakataong ito, noong lumabas ako ng bundok, papunta talaga ako sa Black River Treasure, ngunit hindi ko inaasahan na makakasalubong ko ang iyong mga tao. Ubo-ubo. Kaya ang daming nangyari. Nang sabihin niya ang mga huling salita, ang Soul Capture Ancestor ay labis na nanlumo. Kung alam niya na si Meng Tian ay tao ni Yang Yiu, hinding-hindi niya hahawakan si Meng Tian kahit mamatay siya. Ang pagkuha kay Meng Tian ay isang sakit sa trabaho. Siya ay nagsasanay ng soul capture technique at natural na interesado sa lahat ng kaluluwa at buhay na nilalang. Natural, gusto niyang sanayin si Meng Tian sa isang soul capture puppet. Pagdating ng panahon, makakahanap siya ng makapangyarihang bangkay na lilipatan ni Meng Tian, at ito ay magiging isang makapangyarihang puppet. Tungkol sa paghuli kay Jing Ken, ito ay ganap na dahil sa pagnanasa, ngunit ang resulta ay isang trahedya na pumukaw kay Yang. Kung iisipin ngayon, labis itong pinagsisihan ng Soul Capture Ancestor, ngunit sa kasamaang palad ay walang panghihinayang gamot sa mundo. Tapos na ang lahat, at maaari na lang siyang maging lingkod ni Yang. Humingi talaga siya ng kamatayan, at hindi niya sinisi ang langit. Hindi tiningnan ni Yang Yian ang nalulumbay na mukha ng soul-snatching ancestor, ngunit nagpasya siya na kailangan niyang pumunta sa Black River sa pagkakataong ito. Bukod sa iba pang mga bagay, dahil ang Crystal Godstone na binanggit ng soul-snatching ancestor ay talagang makapagpapaunawa sa kanya nito, kailangan na niyang umalis. Ano? Kailangan niya ngayon ay ang pagpapabuti ng kanyang kaharian, at ang susi sa pagpapabuti ng kanyang kaharian ay upang mapagtanto ang Abenida. Kung masusumpungan niya ang Crystal Godstone kung nagkataon, nakadepende ito sa pagkakataon. Anyway, kailangan niyang magsumikap para ipaglaban ito. Kung hindi siya nagsumikap, lahat ay walang laman na usapan. Bukod dito, pagkatapos na sakupin ang soul-snatching ancestor sa pagkakataong ito, nagpunta talaga siya sa Black River Treasure Place. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon sa sarili. Anong dahilan para hindi pumunta? Pagkatapos,
Pinag-usapan ito ng lahat, umalis sila. Gayunpaman, bago umalis, inilabas ni Yang Yian ang Red Sub-Saint Puppet mula sa Yellow Spring Blood Coffin. Ngayong sumuko na ang soul-snatching ancestor, hindi na kailangang isil ang Red Sub-Saint Puppet, at lahat sila ay magiging makapangyarihang bodyguard. Matapos itong bitawan, tinitigan ni Yang Yiu ang soul-snatching ancestor at sinabing, hayaan mong iabot niya ang aking dragon-slaying sword. Sa simula, ang kanyang dragon-slaying sword ay kinuha ng puppet na nakasuot ng pula at nawala. Dapat mayroong ilang espasyo sa pag-iimbak sa kanyang katawan. Nakangiting awkward ang the soul-snatching ancestor at kumaway sa puppet na nakasuot ng pula. Sa susunod na sandali, ang dragon-slaying sword ay talagang kumislap sa katawan ng puppet na nakasuot ng pulang damit. Inalis ni Yang Yiu ang dragon-slaying sword, sinulyapan ang hubad na puppet na nakasuot ng pula, at tinitigan ang soul-snatching ancestor at sinabing, hanapin ang kanyang damit at ilagay siya sa kama. Okay, natigilan ang ninuno na nang-aagaw ng kaluluwa, at nang mag-react siya, iwinagayway niya ang kanyang kamay at ang puppet na nakasuot ng pula ay nakasuot pa rin ng isang set ng pulang robe, na nakabalot ng mahigpit. Okay, let's go, you lead the way, umiling si Yang Yiu at medyo natahimik sa matandang ito. Hindi niya maisip kung ano ang iniisip ng ancestor na nang-agaw ng kaluluwa, at itusok niya ang masamang kaluluwa sa puppet na nakasuot ng pula at sa bigman puppet na nakabaluti ng itim. Sinabi ng Soul Capture Ancestor kay Yang Yiu tungkol sa problemang ito. Sinabi niya na ang dalawang puppet ay, pagkatapos ng lahat, ang mga katawan ng mga sinaunang sub-sages, at kung ang mga kaluluwa ng mabangis na hayop ay hindi inilagay sa loob ng mga ito, maaaring hindi sila masusupol at malamang na magkaroon ng malayang kamalayan, at hindi niya makokontrol ang mga ito noon. Gayunpaman, bago umalis, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Yang Yiu. Sinabi niya sa ninuno na nanghuhuli ng kaluluwa, ang gayong tao ay tiyak na isang makapangyarihan at pinakamataas na tao noong siya ay nabubuhay. Isang insulto sa kanya ang pagpapahirap ng ganito sa iyo, isang matandang lalaki, at ang kaluluwa ng isang mabangis na hayop ay iniksyon sa kanyang katawan. Kaya gusto ko itong red-clothed sub-saint. Inalis mo ang kaluluwa ng mabangis na hayop sa kanyang katawan, at susundan niya ako. Ang hinaharap. Agad na sinabi ng Soul Capture Ancestor na may mapait na mukha, hindi, Master, kung ang kaluluwa ng mabangis na hayop sa kanyang katawan ay bawiin, magkakaroon siya ng kamalayan sa sarili ng walang pagsupil, at ako. Ang matandang lingkod na ito ay nasa panganib. Umirap si Yang Yiu at sinabing, kahit na magkaroon siya ng malay, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan at magmadali. Sinabi ng Soul Capture Ancestor na may mapait na mukha, Guro, ako. Ninakawan ko ang kanyang puntod. Kung magkakaroon siya ng kamalayan sa hinaharap, ang gayong makapangyarihang tao ay magkakaroon ng likas na pangunawa. Sa oras na iyon, siya ay magiging kalaban sa akin at papatayin ako. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, may paraan ako para kontrolin siya. Hindi nakinig si Yang Yiu. Ang soul-catching ancestor ay walang pagpipilian kundi ang sumuko sa paniniil niyang at alisin ang kaluluwa ng halimaw mula sa puppet na nakasuot ng pula. Sa sumunod na sandali, nag-inject si Yang ng life and death talisman sa puppet na nakasuot ng pula. May bigla siyang naisip at hindi niya alam kung mabisa ang life and death talisman sa isang sinaunang bangkay, pero gusto lang niyang subukan ito. Kabanata 2126